Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanatang 14, talatang 27. Ito po ang sinasabi: "Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto kami sa iyong harapan upang magpasalamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, na patuloy na nanampalataya sa inyo o Diyos. At ikaw o Diyos ang siyang patuloy na magbibigay sa lahat ng iyong mga anak ng buhay at lakas. Sa umagang ito o Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya na naroon sa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin o Diyos at pagalingin. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang lakas ng mga nawala sa kanila upang sila o Diyos ay magkaroon ng kalakasan at patuloy silang makapaglingkod sa kanilang mga mahal sa buhay at lalong-lalo na sa aming Diyos na siyang aming tagapagligtas. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga nasunugan, Panginoon. Mahirap po ang masunugan o Diyos, lahat ay mawala. Kaya dalangin ko Diyos na bigyan po sila ng katatagan ng kanilang buhay. Pagkaloob mo sa kanilang mga pangangailangan nila o Diyos, upang may balik nila ang kanilang mga nawala sa kanila, Panginoon, dahil sa mga nasunog, Panginoon. Ingatan mo sila o Diyos sa mga evacuation center dahil maring masikip at maraming tao. Panginoon, ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin o patuloy mo silang bigyan, proteksyonan sa lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy ka naming sinasambat, pinupuri dahil ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas, dahil aming isi-celebrate ang iyong kapanganakan. Salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na iyong isinugo upang kami tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat kay Jesus na siyang hirap doon sa krus ng Kalbaryo upang ang aming mga kasalanan ay malinis, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na patuloy na naghahanap buhay sa panahon ngayon. Manin sila ay naghahanda sa kanilang mga pagpasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa daan. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan sa daan, o Diyos. Bagkos, proteksyonan mo po sila sa kanilang mga pagbabiyahe, Panginoon. Ang mga kaibigan naming mga kasundaluhan, pangatuloy ko silang itinataas sa inyo na sila po'y ingatan mo sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, Panginoon, dahil sila po ang nagbabantay sa aming bansa 24/7 na day, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko na ikaw ang siyang patuloy
na mag-iingat sa aming mga kasandaluhan. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko ang aming mga traffic enforcer dahil sa panahon ngayon ay nasubrang traffic sa kalsada. Lord, patuloy mo po silang ingatan at bigyan mo po sila ng lakas ng loob, karunungan upang mapaayos ang trapiko sa aming kalansangan, Panginoon. Lord, maraming salamat din sa mga kapatid o kaibigan namin na naroon sa ibang bansa nagtatrabaho. Patuloy mo pong ingatan sila doon at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Maraming sila po, Panginoon, ay nalulungkot dahil sa araw ng Pasko ay malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo sila ng kaaliwan, Panginoon, hanggang ng puso upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kasayahan, kaligayahan kasama ng aming Panginoong Kristo na sa kanilang pag-celebrate ng kanyang kaarawan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa bawat anak mo. Dalangin ko, Diyos, na ipagkaloob mo ang mga pangailangan ng iyong mga anak sa araw na ito at ingatan mo sila sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kapayapaan. Napakatamis at nakakaaliw na salita. Ang kapayapaan ay isang bagay na hinahangad at binubuntong hininga ng kaluluwa ng tao. Milyon-milyon ang naghanap nito, mga kaibigan. Ngunit mukhang milyon-milyon din na milya ang layo nito sa kanila. Ang kapayapaan ay hindi nabibili ng kayamanan. Hindi hinahanap ng karunungan at hindi naakit ng kasikatan. Maring hinahanap mo rin ang kapayapaan, kaibigan. Ngunit wala kang katagumpayan. Gaano kadalas nakulang ka sa kapayapaan na ito? Ginusto mo bang alisin ang pagkabigo sa ibang tao? O maaaring inisip mo na rin na magpakamatay? Maaari mong hanapin ang kapayapaan sa pamagitan ng mga droga. Ngunit napatunayan mo na kapag nawala ang epekto ng droga, naglalaho na rin sa hangin ang kapayapaan na yan. Di ba? Yung iba'y sumubok sa transcendental meditation o yoga. Ipinakita ng isang pagsusuring mediko na halos 2 beses ang dami ng kaguluhan sa pag-iisip ng mga gumagawa ng transcendental meditation nang higit sa 18 buwan kumpara sa mga hindi gumagawa nito. Yung iba naman ay sumubok mamuhay ng bukod para makatakas. Ngunit, mga kaibigan, natuklasan din nila na ang sani ng pagkawala ng katahimikan ay hindi dahil sa iba, kundi nagmumula rin mismo sa kanila. Dinala lamang sila ng pagtakas nila sa lugar kung saan makakaharap nila ang pagkasira ang sarili nilang pagkatao. Ano ang layunin ng buhay, kaibigan? Kung hindi naman natin mahanapan ang kapayapaan at katahimikan dahil sa araw-araw nating mga problema. Ang rason kung bakit namin ibinigay ang mensaheng ito, mga kaibigan, ay dahil gusto naming ipakilala ang nag-iisa, ang bukod tanging makapagbibigay sa iyo ng tunay at walang pagkupas na kapayapaan. Sinabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ang mga salitang ito, mga kaibigan, ay hindi salitang walang kabuluhan, pero mga salita ng mismong nag-alay ng kanyang buhay
para patunayan sa iyo na mahal ka niya at inaalala niya ang ikabubuti mo, kaibigan. Walang sinuman ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, kaibigan, maliban sa mismong meron ito, ang Panginoong Hesukristo. May taglay na at nangakong magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Tinatawag siyang prinsipe ng kapayapaan. Ang pangalan niya ay si Jesus. No? Maaring sabihin mo, ngunit hindi totoo si Jesus para sa akin. Paano kung makukuha ang isang bagay sa taong hindi ko nga nakikita? Diba? So kung totoo si Jesus sa iyo, kaibigan, meron na sana sa iyo ang kapayapaan na ito. Ang rason, kaibigan, kung bakit hindi siya totoo sa iyo ay dahil may bagay na naghihiwalay sa iyo mula sa Kanya at sa kapayapaan na gusto niyang ibigay sa iyo. Yang bagay na yan ay ang sarili mong kasalanan, kaibigan. Sa ikibuturan ng ating mga puso, alam natin lahat kung alin ang tama at mali. At kung ipagwalang bahala natin ang boses ng konsensya sa loob na nagsasabing huwag tayong gumawa ng mga bagay sa katotohanan ay nagiging bingi tayo. No? Nagiging bingi tayo sa boses na gustong magbibigay sa kanyang kapayapaan sa atin. Pag-isipan mo, mga kaibigan, ang mga sumusunod na sipi. O kung dininig mo sana ang aking mga utos, no? Ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog. At ang iyong katuwiran ay parang alon sa dagat. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon, nakasalalay sa iyo ngayon kung gusto mo talaga na ang kapayapaan, ang kailangan mong gawin ay ang pagtalikod sa anumang bagay na alam mong mali sa iyong buhay. At hilingin mo na patawarin ka ni Jesus. May kakayahan siya at gusto niyang patawarin ang anumang nagawa mong kasalanan dahil inialay niya ang buhay niya doon sa krus para buhatin. Para buhatin ang parusa ng mga kasalanan mo at kasalanan ko. At magpasya ka, ang kaibigan, magpasya ka na sundin mo ang Diyos sa lahat ng bagay sa hihilingin niya mula sa iyo. Kung gagawin mo ito, kaibigan, matatamo mo ang tunay na kapayapaan na higit sa kanya mong isipin, na pupuspos sa pagkatao mo at hindi lilisan kailanman sa iyo. Kapag magtanggal ka ang kasalanan mo, magiging totoo sa iyo si Jesus na prinsipe ng kapayapaan. Kapayapaan, pagkaligtas mula sa kasalanan at sakit. Lahat magkakasama yan. Naghirap at namatay si Jesus sa krus, hindi lamang para ibigay sa atin ang kaligtasan mula sa kasalanan, ngunit pati rin sa mga sakit at karamdaman. Kapag tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi lamang kapatawaran at kapayapaan ang ibibigay niya sa kaluluwa mo, kaibigan. No? Ngunit pati rin ang kagalingan ng katawan mo. Inawit ni Haring David na nakaranas nito
Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Masisigurado mo na kapag nakilala mo si Jesucristo, ang prinsipe ng kapayapaan, at tanggapin mo ang kanyang kapayapaan, mga kaibigan, maglalaho mula sa iyong puso ang takot, pagkabalisa at pagdurusa. At makakayanan mo sa iyong buhay ang magdulot ng kapayapaan at katahimikan sa mundong sinira ng digmaan at galit. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at kailangan ko ang iyong kapayapaan. Alam ko na ang kasalanan ko ang naghiwalay sa akin mula sa iyo. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ang makasalanan kong puso sa pamagitan ng mahalaga mong dugo. Tinatanggap kita sa araw na ito bilang Diyos at tagapagligtas. Handa kong gawin anumang bagay na sasabihin mo, pero tulungan po niyo ako. Pagalingin mo ako, Panginoon, at bigyan mo ako ng kapayapaan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Amen.